Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Wheat versus Tare. Sabi ni Jesus Christ, i-share ko itong mensahe as a warning sa lahat ng tao. Kailangan natin i-discern anong panahon tayo na. Ang daming believers na may asawa, hindi ma-rapture kasi gusto nila i-please at mahalin ang asawa nila kaysa gawin ang kalooban ni Jesus Christ para sa kanila. Madaming believers meron na din reprobated minds kasi gusto nila gawin parati ang kalooban nila. At na-abandon nila si Jesus Christ. Ito mga asawa, kunwari, yung asawa ay misis pala, babae. Siya yung mabait at sunurin kay Jesus Christ parati. Pero yung asawa niyang lalaki, parating nagawa niya ang kalooban niya, pero believer siya, Kristiyano. Pero kasi gusto niya parating yung akala niya anong dapat gawin, tama sa kanya. Hindi siya nagpa-pray ng, Lord Jesus Christ, anong kalooban mo? Pakita mo sa akin, turuan mo ako. Hindi niya nagawa yon, ayaw niya kasi meron na siyang alam, yung experience niya, yung lakas niya, alam niya akala niya, alam niya ang kalooban ng Diyos kasi nagbabasa siya ng Bible. Lahat yun. Itong mga, yung misis nila, kasi gusto nila i-please ang asawa nila, mister nila, mauubos ang energy at time nila at it becomes a burden to them. Tapos maging matigas ng puso ang mga misis kasi hindi ang kalooban ng Diyos yun i-please ang asawa mo. So kung tutuluyin nila ang matigas ng puso nila at ayaw nila magsisi, yung mga misis, for example, misis na nga, for example lang, when na time comes yung to take the mark of the beast, kasi andito na yung Antichrist and napipilitin niya ang mga taong i-take yung mark of the beast or else mapatayin niya ka because ayaw mo magsunod sa kalooban niya. Ito mga misis bibigay, will give in to the mark of the beast. Bakit? Kasi mahal pa rin nila ang asawa nila. So yung mister nila, sasabihin nila sa misis, ganun, love, ito kailangan natin ipataktak sa kamay natin or sa ulo natin para meron tayong pagkain or meron tayong sweldo, ganyan. So, oo naman ng misis kasi mahal niya ang mister niya. So, when kuha na niya ang tatak ng Antichrist, 100% for sure, when mamatay siya, pupunta siya sa impyerno. Hindi, baliwala lahat ang nagawa niyang maganda at yung mga repentance niya noon na ito kay Jesus Christ, baliwala lahat yun kasi hindi niya na sunod ang kalooban ng Diyos at nakuha pa niya ang tatak ng Antichrist sa katawan niya. So, diretso siya sa impyerno kasama ang mister niya. So, for example lang yun
pwede din yung Mr. ang mabait at yung Mrs. ay ganon, hindi anak ng Diyos kasi ayaw niya masunod sa kalooban ni Jesus Christ. So, pwede din yun. But more likely, mga misis will be the ones affected dito kasi yung puso nila pusong mamun sila eh. Maaawain ang mga babae at mahal na mahal nila ang mister nila. Pero yun na nga, yung choice mo kung susunod mo ang kalooban ni Jesus Christ, kailangan gawin mo anong tama at i-protect mo ang kaluluwa mo. Kung kailangan mo maghiwalay sa asawa mo, kasi sabi ni Jesus Christ sa iyo, mag-pray ka. Or pwede naman nasa bahay ka, pero hindi mo akusapin ng yung noon parang i-share mo lahat ng feelings mo, yung isip mo, na close heart ka na sa kanya kasi alam mo pwede niya i-influence ka niya magkasala sa Diyos at and if bibigay ka naman for sure maiiwan ka sa during rapture kung hindi ka magsisi sa mga kasalanan mo. So, ito ang warning para sa lahat, most especially mga babae because mga have pity, they're very pity sa mga tao at kailangan gamitin ang utak natin, yung wisdom at discernment para alam mo, anak bang Diyos to? Nagsisisi ba to talaga? Or sip-sip lang sa akin to kasi gusto niyang tulungan ko siya. Na yun, most importantly, mga tao, you have to be very careful na sino ang pwede mo itulong at sinong dapat mo iiwas sa buhay mo. Kasi yung consequence ay kaluluwa mo. Either pupunta sa langit or sa impyerno. So, choice mo yan. Hindi ni Jesus Christ pipilitin ka gawin ang kalooban niya. Anong gusto mo, He will support you at mahalin ka niya. Pero kung pupunta ka sa impyerno kasi mahal mo ang asawa mo kaysa Jesus Christ, choice mo yun. So, sana piliin mo si Jesus Christ at sundin mo ang kalooban niya para makapasok ka sa langit. Maganda talaga sa langit and forever yun. It's the best. Wala nang mamatay doon, wala nang sakit, perfect buhay. Pero sa impyerno, lahat ng parusa andoon at forever yun. Kasama mo pa si Satanas and lahat ng demonyo. So, this is the end of the message. May Jesus Christ bless you.